bang ginagawa ng gobyerno? Puro na lang kayo politika, puro na lang kayo away. Eh kung usapin lang naman yan ng 2028 elections, magtalunan na lang kayo sa 2028. Diba? Patunayan na lang nila sino ang mas magaling na makakapture ng imagination ng maraming mga Pilipino. At tingin ko yan yung humugis sa administration ngayon ni PBBM na masyadong na-focus dito sa bangayan sa politika instead of addressing the pressing concerns of the Filipino people. Ang mga tao gutom, ang mga tao nahihirapang bumili ng pagkain, ng basic necessities, ang baba ng sahod. Ano ngayon yung programa ng gobyerno para i-address to? And then, hahainan tayo, ito na naman, impeachment na naman kayo, gulo na naman kayo. Ang tingin ng maraming mga tao, ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, puro na lang politika itong mga institutions natin. Konti na lang, 2 taon na lang tingnan po natin from the past 2 surveys, yung national concerns ng mga Pilipino. Number 1 concern, presyo ng mga bilihin. Number 2 concern, sahod ng mga manggagawa. Wala kang makikita doon sa top 3 or 4 or 5 na nakasulat doon, ang concern namin mga Pilipino, alisin nyo tong presidente at vice yan. president natin. No? Tama naman yon na one of the major issues of the country na kailangan rin nating harapin is the corruption. No? Pero hindi ito yung magbibigay ng pagkain sa lamesa. Yung impeachment will also not resolve the issue about the corruption. Long-term solution. We're looking for long-term solution. Mahirap isipin ng Pilipino itong impeachment o yung mga konsepto ng transparency and accountability, mga abstract concept for them yan eh. Lalo na kung gutom sila. So, hindi natin sinasantabi usapin ng impeachment and transparency and accountability. By all means, haharapin natin yan. Trabaho rin namin sa House of Representatives yan. Pero hindi rin natin maihiwalay sa isip ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ano bang ginagawa ng gobyerno? Puro na lang kayo politika, puro na lang kayo away. Noong nakaraang kongreso, may gusto kayong tanggalin na VP. Ngayon naman, nagbabangayan kayo. Parehas na kayong gusto nyo tanggalin yung isa't isa. So, kung ang sa amin, kung usapin lang naman yan ng 2028 elections, magtalunan na lang kayo sa 2028. Diba? Patunayan na lang nila sino ang mas magaling na makakapture ng imagination ng maraming mga Pilipino. Pangalawa, ipakita nila sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga manggagawa, bakit kami boboto sa inyo, papabor sa inyo. Hindi yung kakalad ka rin lahat ng institusyon natin, lahat ng mga ahensya ng gobyerno for their own political interest. May mga lumapit din sa akin individuals and groups. And take note, these are not only pro-Duterte groups meron ding mga independent and non-aligned. So, sinabi nila, oy, kung Eli, baka pwede ka mag-endorse ng impeachment complaint against PBBM. So, nakaporma na parang ako yung gagawin nila na champion. I said, paano ko i-endorse yun? Hindi ko pa nabasa, hindi man lang tayo nakapag-usap, hindi ko man lang nakita yung complaint, if ever meron. So, I told them, hindi ako mag-endorse kung ano man yung mga isasampa. So, impeachment complaint against PBBM. Hindi rin ako pipirma at mag-endorse ng any impeachment complaint against VP Sara. Ayaw ko nang dumagdag doon sa ingay pa, sa awayan sa politika. Kung gusto nila mag-away-away sa politika, let them be. Pero ako, magfo-focus ako doon sa mandato ko, doon sa trabaho ko. Tara na, kamanggagawa.